Ang sabi po ng Hageo, ito ay nasa lumang tipan. Ito po ay pangyayari na ganap noon na kung saan ang templo ng Diyos ay wasak at mukhang napabayaan. Sa matagal na panahon ay walang nag-asikaso nito, liban na lang noong ang Diyos ay inantig niya ang isa sa kanyang mga lingkod upang maudyukan na muling magmalasakit sa templo at ito ay itayo. Ang Diyos ay nangako sa muling pagtatayo ng templo. Ang sabi niya, "The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts." Bagamat ang tinutukoy po dito ay ang literal na templo, pero meron po itong napakalaking kinalalaman sa simbahan, sa iglesia, na tinubos ng ating Panginoong Yesus sa mga huling araw. Ang kalwalatihan na binabangkit ay itong kalwalatihang minsang naranasan ng bansang Israel noong panahon ni Solomon. Nang sila'y nagpupuri, sumasamba, bumaba ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Hindi na nga nakaawit ang mga awit, hindi na nga halos makatugtog ang mga manunugtog dahil sa kapal ng ulap. Meaning, noong ang mga Levita, ang mga awit, makinig kayo ang mga manunugtog, ay pinasimulang gawin ang pagsamba sa loob ng templo. Hindi lamang po basta naging isang programa lang. Na umawit sila, hindi. Tumugtog sila, hindi. It is just simply a program. Ang nangyari, bumaba ang Diyos. Nagparamdam ang Diyos. Sa pamamagitan ng makapal na ulap. Nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos ay hindi po siya matakpan ng mga samut-saring ginagawa natin sa loob ng simbahan with all the programs and the activities, bagamat wala naman po dyan, pero kailangan siya ang higit na makita. Siya ang higit na maranasan, at siyang higit na maramdaman ng mga tao. Ang sabi ko nga kanina, hindi tayo nagpupunta sa gawain na walang kabuluhan. Pag nagpunta kayo sa gawain, tiyak na mayroong dahilan. May kabuluhan. Kalooban ng Diyos na kayo ay katagpuan. Katagpuin sa anumang pangangailangan kahit na nandun pa kayo sa isang napakababa, napakalungkot dahilan sa mga samot-saring problema. But His desire is to meet you. Nais kong panghawakan natin ang pangako ng sabi, mas higit daw ang huli kaysa una. Kung nagparamdam siya noong mga nakaraan, ang Diyos ay muling magpaparamdam sa panahon natin na kung saan hindi lang ang kanyang presensya ang mararanasan ng mga tao, kundi kung nangangailangan ka ng healing, God will heal you. Nangangailangan ka ng milagro, God will perform miracle in your life. Nangangailangan ka ng pera, I believe God will be going to bless the finances that you need. Come on. Alam mo, dahilan kung bakit sa mga nakaraan ay nagturo ako patungkol sa paghahanda. Ang mga tao ay hindi handa. Masyado tayo nasanay sa mga maraming programa at maraming mga activities sa simbahan na unti-unti, hindi namamalayan ng mga pastor ay na-substitute na natin sa mga panlabas na gawain yung dapat sanang pangunain na dapat makita ng mga tao na walang iba kundi ang presensya, ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng Diyos.
Kaya nga, sa aklat ng Amos, gaya ng aking nabanggit sa nakaraan, ito'y nasa 4:12, prepare to meet thy God. So you must prepare. Mayroon pong preparation. Hindi ka pupunta sa Diyos na mararanasan mo siya na lasing ka. Hindi ka pupunta sa gawain na inaantok ka. Hindi ka pwedeng pupunta sa gawain na dahilan sa sobrang puyat mo, nandyan ka, nakaupo ka, at talagang hindi pwedeng hindi ka aantukin kahit gaano pa katindi ang mga pangaral na naipapangaral sa gawain ito dahil hindi ka handa. Napakahalaga ng paghahanda na dapat gawin ng mga Kristiyano. Prepare to meet thy God. Don't expect that you will be going to meet Him and experience God if you are not prepared. Hindi ka rin yung tipong parang nagmamadali. No? Nagmamadali ka, nandyan ka, nagmamadali ka nga pumasok, tapos nagmamadali ka pang umuwi. Don't expect that God will be going to meet you. Yan ang problema sa mga maraming Kristiyano ngayon. Nagmamadali na nga pumasok, nang sila'y nakaupo na, nagmamadali pa. Paano mo maa-appreciate ang iyong pagparito kung ikaw mismo ay nandiyan yung nagra-rush ka, nagmamadali ka? No. Do not expect that God will be able to meet you. Alam mo, sa panahon natin ngayon, ang safest place natin is our refuge, which is no other than God. Siya ang ating refuge. Siya yung ating dwelling place, the secret place. Wala nang safe na lugar. Kahit saan, pwede kang barilin ngayon. Totoo ito ako, nakikiusap sa inyo ha. Huwag naman ninyo sanang maliitin itong sinasabi kong ito, huwag ninyong baliwalain. Pwede kang mamatay kahit saan. Hindi lang hold-upan. Yung mga terorista, laganap ngayon. Nakatrain yan sila. May mga malalakas na weapon, assault rifle. Maraming mga suicide bomber. Marami ngayon ang mga kinakasihan ng dyablo para maghasik ng lagim, kaguluhan sa buong daigdig. Nasaan ang iglesia? Sapagkat kung mayroong pwedeng takbuhan ng mga tao sa panahong ito, ay hindi lang ang gobyerno. Bagamat ang gobyerno malaki ang kanyang naitutulong, salamat sa gobyerno, salamat sa mga presidente na kailangan natin silang ipanalangin araw-araw sa Diyos. Pero alalahanin po natin kung meron pa rin isang safest place is he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. For He is my refuge. And so ako po ay patuloy na nakikiusap sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Panahon na tayo ay maging aware more than sa ginagawa natin sa simbahan, aware more than sa mga programa, aware tayo more than sa mga activities, aware tayo more than sa mga awiting ginagawa natin. Maging aware tayo, maging bukas. Maging alisto tayo. Maging gising tayo, maging matino tayo na alam natin ang Diyos ay kasama natin. Huwag natin siyang i-take for granted. Sa mga awit, sa mga manunugtog, sa mga naglilid, hindi ang ating gifting, hindi ang ating kabyas ng umawit at tumugtog ang naipupront natin, kundi umaawit, tumutugtog tayo dahil alam natin ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Hindi siya natatakpan ng mga palamuti, hindi siya natatakpan ng ating mga kabiasnan, hindi siya natatakpan ng ating mga talento, kundi sumasamba tayo dahil nandito siya, kinikilala natin siya. Siya ang pangunahing, hindi bisita, kundi siya yung ating hari na namamalagi sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin siya. Come on! Binanggit ni Jesus si Juan bilang isang forerunner na inihanda ang kanyang daraanan.
Ang sabi niya patungkol kay kay Juan, no? Ang sabi niya, Elias truly shall first come to restore all things. To restore all things. Now, sa Acts 15, meron tayong mababasa, after this, I will return and build again the tabernacle of David which is fallen down. I will build again the ruin thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek after the Lord. So this also talks about the restoration. Restoration. Nakasulat yan sa Amos 9:11, in that day will I raise up the tabernacle of David. Sa ibang translation, in that day I will restore the tabernacle of David which is fallen. Ang meaning nito ay dalawa. Sa isang translation, mababasa ninyo, I will restore the kingdom of David. Sa iba naman, tabernacle. Bakit kaya? Kasi ang isa, may kinalalaman sa literal na Israel, kingdom ang nabanggit doon. Pero ang pangalawa, tabernacle ang nabanggit, may kinalalaman ito sa iglesia. Kung anong ginagawa at nangyayari sa literal na Israel, madalas nagkakaroon ng parallel yan. Yan din ang nagaganap at nangyayari sa iglesia. Nangako ang Diyos, in that day, I will raise up the tabernacle of David. What a promise! Restoration. Ang layon ng mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, nagagamit sila upang ihanda muli ang daraanan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ang aming trabaho ay muling i-restore itong tabernacle of David. Noong panahon po ni David, nawala yung tabernacle, nawala yung Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos, pero nang siya po'y naging hari, purihin ng Panginoon, naibalik niya sa Jerusalem yung Ark of the Covenant at naitayo ang tabernacle, na kung saan naibalik ang muling pagsamba at paglilingkod ng mga tao. And God promised us once again, sapagkat sa panahon ito, sa katagalan ng mga lumipas na panahon mula nang ang iglesia ay isilang sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, nakita natin ang muling pagbagsak at pagsubside ng kapangyarihan at ng presensya ng Diyos sa loob ng gawain. And yet God, again, promise, I will restore, I will build again the tabernacle of David. You remember kung anong binasa natin kanina sa Book of Haggai? Ang latter glory, it will be what? Ano? Greater than the former. Mas magiging higit daw yung ngayon kaysa yung nauna. What a promise! Ang tanong ngayon, ano yung i-restore sa panahon natin? Gaya ng aking nasabi, the tabernacle of David, it implies what? The presence and the glory of God. And God will restore it. Alam mo, uhaw tayo sa Diyos. Hindi tayo uhaw sa ginagawa natin sa simbahan. Hindi tayo uhaw sa activities. With all our sigasig. With all our sipag, thank God. Maraming mga Kristiyano ngayon, hindi nila nahahalata, hindi nila napapansin. Yes, masigasig sila. Walang mali sa pagiging masigasig. Masigasig sila sa kanilang trabaho. Masigasig sila nagawin ng kanilang tungkulin, ang kanilang trabaho sa gawain ng Diyos. Walang mali dyan. Kino-comment ko kayo dyan. Pagpalain kayo ng Diyos. Pero lalahanin natin kung mayroong isang bagay na tayo mas nagiging masigasig at nagiging excited dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Siya'y nandito. We seek after Him. Sa aklat po kasi ng Revelations 3, alalahanin po natin ang chapter 2 entry ng Revelation ay tumutukoy sa 7 iglesia. At sa 7 iglesia ito,
Meron po itong kinalalaman sa iglesia sa mga huling panahon. Kabilang tayo dyan. Kapansin-pansin, yung ikapito sa pitong iglesia na binabanggit sa aklat ng Revelation chapter 3, verse 20 to 21, mayroong sinabi si Jesus. Pakinggan nyo. Behold, I stand at the door and then knock. Ang tanong ko ngayon ito, pansinin nyo ito. Why Jesus is standing at the door? Meaning to say, wala siya sa loob ng bahay na kumakatok. Nasa labas siya ng bahay, kumakatok. Hindi ka naman kakatok na nasa loob ka na. Meron ba kayo nakita na nasa loob na tapos kumakatok? Wala. Ang kumakatok ay nasa labas. Bakit ka pa kakatok? Nakapasok ka na tapos kakatok ka pa. Nasa labas ka. Ano ang implication dito? Ito pakinggan nyo ito. Kayong mga nakakapakinig. Dapat tayo makahalata dito. Mukha yata ang Panginoong Yesukristo, ang presensya ng Diyos ay nailabas. Hindi naman siya kakatok kung nasa loob siya, pero dito bakit siya nasa labas? At ang maganda naman dito ang sabi niya, anyone who hears my voice. Thank God. Alam ko maraming mga narito ngayon ang nakakapakinig, ang nakaka-discern sa tinig ng Diyos. And if they open the door, I will come. Thank God. I will come to Him and then dine with Him and He with me. Wow. Dine with Him. Take note. Dine with Him. Take note of that. What a word. What a promise. Jesus is more eager, more eager than the songs we sing, more than any program. Ulitin ko yan. More than any activities we perform. You know what? Because His desire is to meet us. His desire is to meet you. Whether you are at your lowest point, it doesn't matter anymore. Whether you are, kung ano man ang background mo, or your struggle is, alalahanin mo ito makinig ka. You are about to encounter God in a different way and meaningfully. Hindi dahil nag-seminar ka ng God encounter. Yan nga ang problema. Sa maraming seminar ba naman ngayon, parang sa ngalan na lang ng seminar, pero wala na yung realidad. Parang nasa-substitute siya tuloy sa mga maraming seremonya sa loob ng mga iba't ibang mga activities and programa pag tayo nagkakaroon ng God Encounter Seminar. Pero minsan ang Diyos na isa-substitute na lang doon sa mga maraming ginagawa natin, hindi natin nabibigyan ng emphasis ang Diyos, ang Panginoon, sa loob ng simbahan, sa loob ng gawain. Sabi ng Biblia, bago binanggit yung, behold, I stand and knock at the door. Bago niya binanggit yung, may sinabi muna. Sinasabi mo, ako'y mayaman. Sagana sa lahat ng bagay at wala ng kailangan pa. Yan ang problema. Minsan, dahil sa tingin ng tao siya'y mabuti, hindi na niya kailangan si Jesus. Salamat at kung mabuti ka, panatilihin mo yung kabutihan at nawa lalo pa tayo mas maging mabuti habang ang panahon ay nagtatagal. Pero alalahanin natin, nagiging mabuti lang tayo dahil kay Jesus, hindi sa sarili nating sikap. Nice kung tandaan niyo yan. Baka naisasantabi mo na ang Panginoon dahil sa nakikita mong kaya mo naman palang maging mabuti, kaya mo naman palang maging magaling. Kaya nga ang daming mga nagmamagaling sa loob ng gawain at nagiging mayabang na hindi nila napapansin, pero ang Diyos wala na. Kasi ang sabi mo, sagana ka sa lahat ng bagay. Sagana sa programa. Sagana sa dami ng tao. Nalilin lang tuloy ang mga maraming preacher at ang mga maraming leader ng gawain dahil kumo nakikita na sagana ang loob ng simbahan sa maraming bagay. Tuloy, akala nila yun na.
Ang totoo nito, walang kwenta ang kasaganaang pinagmamalaki natin kung wala ang Diyos at kung hindi nararamdaman ng mga tao ang Diyos. Kung hindi nararanasan ng mga taong Diyos. Anong kwenta ang laki ng simbahan? Anong kwenta ng mga mega churches kung wala si Kristo sa loob? Kung walang presensya ng Diyos sa loob? Pwede siyang takpan ng mga maraming palamuti. Pwede siyang takpan sa mga marami nating ginagawa sa loob ng gawain. With all our sigasig. Hindi ikinailan ng Biblia maging sa aklat ng Revelation chapter 2 verse 4 ang sabi hanggang 5 o pasimulan nyo sa 3 hanggang 5, makikita ninyo dyan na maging ang ating Panginoong Jesucristo, kinumen niya ang simbahan. Ang sabi mo, nakikita ko sa iyo na mas marami kang nagawa kaysa dati, mas masipag ka, mas masigasig ka, hindi ka nang himagod. Mas marami kang nagawa, ayaw mo sa mga masasamang tao. Pero tingnan niyo ang mga napakagandang comment ni Jesus doon. Hindi naman niya minali yun eh. Pero meron lang siyang puna. Ang sabi niya, pero meron akong puna laban sa iyo. Ano yun? Hindi na ako ang una. Hindi mo na ako minamahal gaya ng dati. Mukha yatang napalitan ako sa mga maraming kasigasigan na ginagawa mo. Alam mo? Yan ang hindi namamalaya ng simbahan ngayon. But salamat sa Diyos sa mga uling araw na ito. Kung tayo po ay magamit marapati ng Diyos, handa kong ialay ang aking buhay, handa kong ibigay muli ang aking buhay sa isang muli pang pagkakataon kung minsan pa ang Diyos ay muling babalik sa loob ng simbahan, sa gawain, at muling maranasan ang tunay na kasaganaan at madama siya ng mga tao na sa mga panahong yon walang ibang maitataas at walang ibang mapupurihan kundi ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan niyo yung totoo. Huwag kayong makigaya lang. I pray na naiintindihan ninyo itong naririnig ninyo. Wika mo, mayaman ako. Alam mo, walang mali sa pagiging mayaman. Marami pang payayamanan ng Diyos sa mga darating na panahon. Alam mo, baka minsan hindi mo nahahalata, meron kang lihim na pagmamalaki sa loob mo. Hindi ko mo ikaw ay doktor, hindi ko mo ikaw ay engineer, hindi ko mo ikaw ay nurse, na marami kang kinikita. Minsan akala mo, okay ka na, sapat ka na, gamit na lang ang Diyos sa iyo kung tutuusin. Hindi mo lang napapansin. Akala mo nasa Diyos ka, pero ang totoo nito, hindi naman si Kristo ang pangunahin sa puso mo. Nagagamit lang siya. Dahil hindi mo namamalayan, meron kang lihim na naipagmamalaki sa iyong loob. Anyway, hindi ko naman kayo kailangan, I'm rich. Pwede naman akong lumipat sa ibang gawain because mayaman naman ako. Kaya ko. Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Yun ang problema. Hindi nalalaman. Hindi mo nalalaman na ikaw ay kawawa. Kahabag-habag. Hindi mo nalalaman ikaw ay mahirap. Dukha. Hindi mo nalalaman ikaw ay bulag. Hindi mo nalalaman ikaw ay hubad. Kaya nga ang payo ko, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ang gamot na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Nais kong banggitin ang mga 4 o 5 na mga nagiging problema ngayon sa loob ng gawain na hindi nahahalata at napapansin ng mga pastor at ng mga ibang Kristiyano. Alam mo, kaaway, pag magtrabaho si Satanas, very subtle. The enemy is like a lion. Pag ang lion aatake yan, subtle. Banayan. Ang magnanakaw, hindi yan magnanakaw na nagpaparamdam.
wala kang makikitang magnanakaw na meron siyang dalang bell. Pati yung cellphone ng magnanakaw, ino-off niya. Baka may tatawag sa kanya at magkikreate siya ng noise. Pag kumilos ang kaaway, very subtle. Hindi nakahalata. Minsan, sa loob ng simbahan, sa loob ng gawain, mas mukhang hiyang pa tayo sa mga awit, mas mukhang hiyang pa tayo sa mga awitin, pero hindi natin kilala kung sino ang ating inaawitan. Marunong tayong umawit, nakakasabay tayo sa awit, pero hindi naman natin kilala kung sino ang ating inaawitan. Pamilyar tayo sa kanya-kanyang gawain sa loob ng church o ministry. Masyado tayong accustomed sa programa, sa daloy ng gawain, sanay tayo sa mga tao. Minsan, pamilyar na nga tayo kung saan tayo nakaupo. Alam mo na kung saan nakaupo si sister, si brother. Maging ang mga kilos ng bawat isa ay natutunan ng ipamiliarize. Sa mga tumatayo sa harapan, mga nagpapaawit, mga nagtuturo, sanay na tayo. Mannerism nila na pag-aralan na natin, yung minsang pag-aaral, pag-e-exhort, yung mga spiel na sinasabi nila, na narinig natin, minsan memorado na natin yan. Minsan pa nga, nasasabayan pa natin yung nagpipreach. Habang nagpipreach siya, nagpipreach din tayo sa ating katabi. Napansin ko lang minsan, kaya yung mga ibang tao, kapag nagpipreach ang pastor, nagpipreach din sila sa katabi, ayaw nilang masaktan minsan. Kaya sinasabayan na nila mag-preach sa katabi nila. Pero ang totoo, sila ang dapat mapangaralan sa kanilang puso. Nililigaw lang nila dahil ayaw nilang masyadong damhin yung salita, and so dinadivert nila ito sa kanilang katabi, magpatawa, o kaya kunin yung atensyon ng katabi. Huwag nawa yan. Pag kayo nasa loob ng gawain, may nang-iistorbo sa iyo, ganunin mo siya. Talk to my mouth. Amen? Nakikinig ako, wag mo kong istorbohin. Pero, ang nakakalungkot, estranghero tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga pag ang Diyos bumababa, nagdidwell sa atin, bulag tayo, hindi natin nadidiscern kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa ating kalagitnaan. Hindi na natin naririnig yung tinig ng Diyos. Hindi na natin nadidiscern ang tinig ng Diyos. Masyado tayong maingay, masyado tayong busy ng ating isip, masyado magulo. Busy sa ating surrounding, ang ating mga mata kung saan gumagala. Alam mo, sabi ng Biblia, be careful about going to the temple. It is better to go there to learn. To learn. Amen? It is better to go there to learn than to offer sacrifice as foolish people do. People who don't know right from wrong. And then sabi, think before you speak. Don't make any rash promises to God. He is in heaven and you are on earth. So, don't say any more than you have to. Meaning to say, matuto kang manahimik and learn. Matuto kang makinig and learn. Magtino ka. You behave wisely and learn. Meaning to say, panahon na ibalik ang karapat-dapat na paggalang sa loob ng bahay ng Diyos. Alam mo, sa Message version, ang ganda, don't shoot off your mouth. Don't shoot off your mouth or speak before you think. Don't be too quick to tell God what you think He wants to hear. Look at that. Remember, God is in charge. God is in charge, not you. The less you speak, the better. Be still and know that I am God, the Bible says. Yan ang problema. We don't recognize Him. We don't experience Him.
Dahil masyado tayong magulo sa loob. Minsan pa nga, nag-aaway eh. Naglilingkod na nga, nag-aaway pa, nag-aaser nga eh, nag-aaway pa sila, nandun sila, naglalaman sila sa isa't isa. Lason at nag-aaway. Worker na nga. Naglalaman pa. Wag nawa na pareho kayong communion ushers tapos nagtutulakan kayo. Nakakaya yan. Baka bandang uli yung tinapay na hawak mo, isampal mo sa kanya. Lalong nakakahiya yan. O kaya yung dala-dala mong kopa na may alak, ganunin mo sa kanya. Lalong nakakahiya yan. Karimari-marim yan sa harapan ng Diyos. Alam mo, we must learn. Listen to this, ha? I'm serious with this. Learn to behave wisely. When you are in the house, behave wisely. Behave wisely. Not only that, wag nating pahintulutan na tayo ma-overtake ng ignorance at ma-overtake ng tradition yung loob ng gawain ng Diyos. We must come with an expectant heart. When you come, may in-expect ka sa Diyos. You come, na-hungry ka sa Diyos. You come, nauhaw ka sa Diyos. Mas conscious tayo sa Diyos kaysa attendance. Ay, kailangan ako nasa church para ma-check ako. Kasi kung wala ako sa church, si papalo up ako. Biruin mo. Mas conscious ka ngayon sa attendance mo kaysa sa Diyos. Nandito ka, hindi para magpa-check ng attendance. Nandito ka dahil sa Diyos. Hindi dahil conscious ka sa mga kaibigan mo, conscious ka sa mga brothers and sisters. Wala namang mali dyan. Pero dapat, kung mas excited ka na ma-meet sila, alalahanin mo naman, kapatid, magising ka. Mas excited kang ma-meet mo ang Diyos. Mas excited tayo sa Diyos. Hallelujah. Kailangan matutunan nating palayain ang ating espiritu pag tayo nasa gawain ng Diyos sapagkat sa espiritu natin ang Diyos ay nananahan. The Spirit of God beareth witness in our spirit. Yan ang sabi ng Biblia. Huwag nating i-close yung access na kung saan ang Diyos nagpaparamdam, nananahan, whereby dyan din tayo nagpupuri. Sa pamamagitan niyan, dumadaloy ang buhay. Sumasamba tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi tayo soulish. Sapagkat minsan, hindi nakahalata na mga marami, they become soulish sa kanilang worship. They become soulish sa kanilang prayer. Kaya nga hindi sila nakakapag-concentrate. Nagwo-worship nga sila, pero pag ganon-ganon, hallelujah, hallelujah. Tapos yung ang iba pa nga, nagwo-worship, nagbe-bake up eh. No? Ay, pero na ako nakita dito sa church natin, kasalukuyang communion ito. Kinuha niya yung kanyang may salamin, nagkakaroon siya. No? Communion, di ba nakakaya yun? No? Masyado tayong conscious sa ating sarili. Masyadong soulish yung ating pagsamba. Alam mo, ang sabi sa John, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ang sabi ng Samaritanong babae, Samaritana. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambi ng Diyos. Mga differences ito eh. Yan ang problema. Minsan may mga kanya-kanya tayong paniniwala. Ang sabi ng Baptist, ganito kami magsamba. Ang sabi ng Assemblies of God, ganito naman kami. Ang sabi naman ng taga-JOB, hindi, mas ganito dapat. Ang sabi ng Jehovah, ganito dapat. No? Nagkakaroon tuloy ng kalituhan, pero binura ni Jesus yan. Ang sabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Mawawala ng tradisyon. Mawawala na yung mga kanya-kanya ninyong paniniwala. Mawawala na yan. Ang sabi, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Bakit?
sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Yan ang kinalulugdan ng Ama. Nalulugod ang Ama dyan. Pag sumasamba tayo sa Espiritu. Kaya nga, yung binabanggit ko kanina, wag nating isara ang ating Espiritu, bigyan natin siya ng access. Ang Holy Ghost ay kumikilos sa Espiritu natin. Hindi soulish. Hindi sa paraang gusto natin. Hindi sa mga style na gusto natin. Just flow. Just let it flow. Yung puso mo ang mahalaga. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo yung Espiritu mo. Magpakatotoo ka. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ay kasihan ka. Tulungan ka ng Espiritu. Yan ang klaseng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Iiyak ka, sisigaw ka, lulundag ka, sasayaw ka, mananalangin ka. Ano mang gawin mo sa loob, tiyakin mo na ikaw ay ini-empower ng Santong Espiritu para gawin mo yan at gagawin mo yan ng may katotohanan na walang pagpapasikat, na walang pagpapa-impress. You don't please people. When you do it truthfully in your heart. Hindi para makilala ka, hindi para matanyag ka, but you do it truthfully in your heart. Yan ang klaseng pagsamba na kinalulugdan ng Ama. Alam mo, pag ang Diyos nalugod sa pagsamba natin, anong ine-expect mo? Wow! Bababa siya, siyempre. Yung ang may lalapit sa iyo, nagpalimos, naggitara sa iyo naantig ka, nagpalimos siya, umawit ng umawit. Kahit wala kang pera, magbibigay ka. Bakit? Nalugod ka sa kanyang ginawa. Kaya nga sa mga restaurant, inuso nila ngayon, pag kumakain ka, may lalapit na bulag. Mandalang gitara, aawit, tutugtog. Aba, minsan, may i-impress ka. Kahit bobolahin ka lang nung umaawit. No? Minsan, binobola ka lang. Sir, ma'am, ang ganda ninyo. Ma'am, sabi niya, pakinggan niyo ito. Tapos, lalagyan ng mga magagandang lyrics na bagay sa iyo yung awit niya. Ikaw naman, madadala ka, mauuto ka. Bandang uli, magbibigay ka na ng 500. Pakinggan mo ito. Kung sa Diyos, asahan mo, siyang inaawitan mo sa Espiritu ng may katotohanan. Ano sa palagay mo? He will be attracted and God will surely bless you. Surely, He will bless you. Isa pang problema, itong nakikita ko sa loob ng simbahan. Bakit hindi nararamdaman? Bakit hindi nararanasan? Nakikita ang presensya ng Diyos. Kanina nasabi ko, masyado tayong familiar sa gawain. Mas familiar tayo sa ministry. Mas familiar tayo sa loob ng simbahan, yung mga ginagawa natin kaysa sa Diyos. Pangalawa, nasabi ko nga kanina, masyado tayong na-overtake ng ating mga tradition. Ignorance tayo. Itong pangatlo, alam nyo, sometimes we are being overtaken by our grief and sorrow. Masyadong malungkot, masyado kang na-overtake ng problema mo. Self-pity. Naranasan kasi ito ng dalawang Kristiyano sa Road of Emmaus na hindi nila namamalayan. Kasama nila si Jesus Christ na naglalakad pero hindi nila alam na si Jesus Christ yon. Bakit? Malungkot sila. Pero hindi nila napansin, kasama nila si Jesus Christ na naglalakad doon sa Road of Emmaus. Think of that. Kausap pa nga nila Ang sabi pa nga ikaw lang hindi nakakalam? Ikaw lang? Yun yung Jesus Pinag-uusapan nila yung Jesus na namatay. Tapos sinermonan pa. Ikaw lang? Balitang-balita ito. Nasa Inquirer, nasa Daily Express. Wala natang Daily Express ngayon. Nasa Manila Bulletin, nasa Sunstar, nasa Tiktik, lahat. Hindi mo alam. Masyado silang sad. Masyado silang prostrated. Masyado silang nangihinayang.
Parang yung lalaking may kapansanan sa aklat ng Juan 5. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya nito, gusto mo bang gumaling? Ay, listen. Matagal ka na nag-a-attend na nandiyan. Pabalik-balik. Nawa magkaroon ka ng breakthrough sa pagkakataong ito. Minsan pang marinig mo ang tinig na ito, hindi ang taong nagsasalita, gusto mo bang gumaling? Tignan mo ang Panginoon. Siya mismo ang nag-offer. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumaya dyan? Gusto mo bang mapagpala? Anong kailangan mo? Sapagkat ang lalaking ito, matagal nang nandoon na naghihintay ng kanyang blessing, ng kanyang healing. Nandun siya sa Pool of Siloam. Pero nauunahan siya ng iba. Kaya nga tinanong siya ni Jesus, nakita siya, ang tagal-tagal na niyang nandoon, pero sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Tandaan mo ito kapatid, walang late sa Diyos. Kahit na matagal ka nang nandiyan na paulit-ulit, pero walang late sa Panginoon. Tatanungin ka ng Diyos muli ngayon sa oras na ito, gusto mo bang gumaling? Pero kapatid, ito ang payo ko sa iyo, kung gusto mong gumaling, huwag mong gayahin itong lalaki. Sapagkat ang sabi niya, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Pupunta pa lamang po ako ay nauunahan ako ng iba. Lord, anong ibig sabihin nito? Nagkakaroon siya ng self-pity. Mabuti pa yung iba. Sila nabibless. Ako, hindi, kawawa ako. Masyado ka nagkakaroon ng self-pity sa sarili mo. Ganito na lang ako, Panginoon. Malala ang aking karamdaman. Sila, sipon lang yan. Sila lagnat lang. Sila konting pilay lang. Sila, lang. Pero ko, Lord, ang tindi ng aking karamdaman. Kaya nga, sino tutulong sa akin? Lumpo nga siya, paralitiko nga siya eh. Wala siyang kamag-anak na kasama. Pag gumalaw yung tubig doon sa pool, sapagkat may anghel na bumababa kada taon, kakalawkawin niya yung tubig. Ang sino mang nakakita sa pagkalawkaw ng tubig, magpag-ikawin, lumundag doon, gagaling ka. Alam ba ninyo? Ang pagkalawkaw ng Diyos ngayon sa loob ng simbahan, hindi once a year. Every time na tayo nagtitipon, kinakalawkaw ng Diyos ang loob ng simbahan, kinakalawkaw niya ang tubig. Hindi lang ninyo alam yan. Sometimes we cannot see, but ang totoo nito, kinakalawkaw ng Diyos. He's there, waiting for you. He's there, willing to meet your need. He's there, willing to give you the healing that you need or the miracle that you need. He's there. But sometimes, overtaken by grief, sorrow, problem, self-pity, unworthiness, I'm unworthy, hindi ko karapat-dapat. Please, it's time for you to change. Huwag kang uuwi ngayon. May God open your eyes, may God open your ears, may God open your heart. Ngayong oras na ito, huwag kang uuwi na hindi mo tinatanggap ang karampatang kagalingan at milagro na kailangan mo sa iyong buhay. Sa ngalan ng makapangyarihang Yesus. Tandaan mo ito. Ugaliin natin ang naging ugali ni David na sinulat niya sa Psalms. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord hath made. I will rejoice. Woo! I will rejoice. Bakit? Come on! Come on! Did you hear that? I will rejoice. I will rejoice. Did you hear that? Did you hear that? Did you hear that? Did you hear that? I will rejoice. When I come, I will rejoice. Bakit? Meron kang faith. Meron kang ini-expect. You will enter His court with praise. Hindi mabigat, hindi matamlay. Hindi ka na-overtake ng yung grip, ng yung sorrow, ng yung self-pity, unworthiness. When you come with a thankful heart. Ang mga ilan naman, kaya hindi nararamdaman, hindi nararanasan ng presensya, ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng gawain.
Nagpupunta tayo sa simbahan with a different motive. Iba ang pakay. Minsan nasa loob tayo ng gawain, hindi para sumamba, kundi mag-imbestiga. Magmasid. Nasa conference tayo, nasa seminar tayo, hindi para mabless, kundi magmasid. Tingnan ko nga. Check ko muna itong conference na ito, itong seminar na ito. Don't expect that God will bless you. But I hope God will be going to give you the chance to meet you kahit ganun ang motibo mo, and God will change your heart and your attitude. Minsan, mayroon lang tayong gustong patunayan sa mga ilang certain issue. Nagpupunta tayo sa simbahan na parang FBI tayo, parang NVI, parang CIA. Kaya nga instead na mabless, nabubuwal tayo and we get offended. Pag pumasok ka sa gawain, critically minded ka, alalahanin mo, don't expect that God will bless you. Alalahanin mo, sabi ng Biblia, God is good. God is good. So wag ka lang mag-expect ng masama sa loob because God is good. If God is in this house, He is good. Huwag kang titingin ng evil, huwag kang mag-expect ng masama because God is good. God is good. Ang Diyos na narito ay good. Mabuti siya. Hindi mo masisik ang Diyos, hindi mo mahahanap ang Diyos kung ang hanap mo, ang pakay mo masama o mali. Hindi mo pwedeng isik ang good sa mali. Naalala ko kasi sa John 18, pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo. Ito at isang grupo ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, tingnan nyo, sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret! Sagot nila at sinabi niya, ako si Jesus. Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya nang sabihin niyang ako si Jesus. Napauro sila at natumba. It implies what? For me, bagamat ito literal na nangyari, but to interpret it sa modern church ngayon, it implies offense. They are offended. Hindi nila nakikita si Jesus Christ because they are offended. Kaharap na nila si Jesus, hindi nila alam. Ang sabi ng Jesus, ako si Jesus, ako si Jesus. Ano, akong paka nyo, dadakpin ninyo ako si Jesus. Pero napaurong sila at natumba. Tapos, tignan naman ninyo kung talagang na-recognize sila si Jesus, sana hindi na inulit ni Jesus. Ito, muli siyang nagtanong, sino nga bang hinahanap ninyo? Kaya nga nagtatanong si Jesus, sinong hinahanap? Kasi hindi nila alam ang hinahanap nila. Nandiyan ang sarap nila. Pero hindi nila alam ang kanilang hinahanap. Pero si Jesus ay nasa harapan na. Sino bang hinahanap ninyo? Pangalawang beses, si Jesus na taga Nazaret. Sagot nila. Sumagot muli si Jesus, sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Ako. Kung ako ang hinahanap ninyo. Ako. Did they recognize him? No. Yes, bandang huli, na-recognize. Because of some offense. Marami sa mga Kristiyano, kaya hindi na nila namimit si Jesus Christ, hindi na nararanasan because of some offense na dala-dali na sa puso. Sa ngalan ni Jesus, huwag kang aalis ngayon na hindi mo hinihingi ng tawad yung offense mo sa inyo. Tampo, hinanakit, galit, bitterness, kapatid, alisin mo yan in the name of Jesus. Itong panghuli. Luke 24:5. Why seeking the living among the dead? Why seeking the living among the dead? Are you listening? Please, pay attention.
Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpo nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Saan sila nagpupunta? Libingan. Alam mo, hindi mo pwedeng hanapin o isik ang living Lord sa isang patay na iglesia. Maraming simbahan ngayon na convert na isang musileo. Wala si Jesus sa mga musileo. Hinahanap nila si Jesus sa libingan, pero wala na si Jesus Christ doon. Ganon ang mga maraming Kristiyano ngayon. Sapagkat si Jesus ay hindi nyo makikita sa mga patay na iglesia. Sapagkat maraming simbahan, maraming gawain ngayon na hindi na napapansin na sila yung mga musileo na lang. Wala na dyan si Jesus. Kaya nga ang mga anghel na rin ay nagbibigay na ng mensahe. Nandyan pa lang sa loob ng simbahan. Hindi nga lang natin naririnig ang mga anghel. Nag-aasar na sila. Pumapasok ang mga tao. Sabi ng angel, wala dito si Jesus. Wala dito si Jesus. Yan ang mensahe ng anghel. Na pumasok sila, may usher. Anong sabi ng usher? Wala dito si Jesus. He's not here. You're looking for the living among the dead? Wala siya dyan. Buhay yun eh. Hindi pwedeng manatili yung buhay sa patay na simbahan. Mananatili siya sa mga buhay. Sapagkat siya'y buhay na Diyos. Wala siya dyan. Patay na service, patay na worship, patay na preaching. Itong nangyayari ngayon. Most of the people, pag nagpupunta sila sa gawain, para sila nagpupunta sa musileo. May dala pa nga pabango ang mga iba. Alam mo, naalala ko lang marami kasing mga tao na animoy patay. Kasi nasa loob nga sila ng gawain, pero hindi naman talaga wholeheartedly ang ginagawa nila. Hindi buo sa puso nila. Kaya sumasamba sila, hindi naman sila talaga masaya kasi hindi naman buo ang kanilang pagsamba. Hindi ka pwedeng mag-worship na hindi ka masaya sa iyong wino-worship. Alam mo niyo, pag ina-idolize mo si Marian Rivera, pati yung kanyang anak na bagong silang, masaya ka. Ilalike mo siya. Oo, tignan mo na, tumatawa kayo. Hindi dahil nakita ko yan sa FB. Matagal na ako hindi nag-FB, ilang buwan na rin. Nakita ko lang sa balita. Ang likes niya, milyon-milyon. No? Kasi iniidolo mo. Pag iniidolo mo ang isang bagay, masaya ka. Sino ritong ini-idol? Si Michael Jackson. May picture pa kayo sa bahay, masaya kayo. Nagpapapicture ka pa. Di ba? Minsan ina-idol natin si Aldrin. No, naggaganon tayo. No? Di ba? Wala na mali dyan. Wala naman dyan. Katuwaan lang naman minsan. Natutuwa naman ako sa mga minsan, no, na talagang, no? Katuwaan lang naman, I believe. Katuwaan lang naman yan. No? Pero ang point ko dito, masaya tayo. No? Masaya tayo. Hindi mo naman sinasamba. Okay lang yung hinahanga. Iba naman yung paghanga sa pagsamba. Hinahangaan mo, pero alam ko, hindi mo naman sinasamba. Pero tandaan mo ito. Hindi mo pwedeng i-idolize ang isa na hindi ka masaya sa iyong ginagawa. Pero ang tanong ko, kung totoo si Jesus Christ ang idol natin, bakit hindi kayo masaya pag sumasamba sa Kanya? Why not happy? That can only mean one thing. Ang puso natin sarado. Ang puso natin half-hearted. Hindi buo. Kaya nakikita mo ang simbahan nagiging musileo, nagiging patay, mapapansin mo mga tao nakasimangot. Saan ka makakakita ng mga taong umaawit, sumasamba, pero nakasimangot? Nakaganon? Meron ka ba makikita na umaawit, nakaganon? Yes, hallelujah. Yes, no? Yung iba nga, nakaposture pa, praise the Lord. Pag nangawit na, gaganon na naman, hallelujah. No? Wala. Gawin mong wholeheartedly. Huwag kang mag-alinlangan.
gawin mong wholeheartedly. Huwag kang mag-alinlangan. Please. Maging masaya ka sa Kanya. Kasi sa Matthew 28 verse 17, kapansin-pansin umakyat na si Jesus dito, nag-ascend na. Tingnan nyo. Nang makita nila si Jesus, tingnan nyo, sabihin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Pwede ba natin ulitin muli? 1, 2, 3. Ayaw ko at wag nawa na may mga tao narito nakikinig, sumasamba, pero ang totoo, nag-aalinlangan. Hindi buo. Hindi buo ang puso. Marahil narito ka sa ibang pakay, hindi buo ang iyong puso. Kapatid, makinig ka. Ang simbahang ito ay hindi mausoleo. Ang simbahang ito ay buhay. Maa-assure ko sa inyo, 100% ang Diyos ay sumasa atin. He's alive. Wag nawa nang makita natin at madatnan sa loob ng gawain na parang mausoleo ay mga patay na gawa. Nandiyan na yung away, inggitan, kataasan, siraan, kapaimbabawan, yabang sa sarili, nagmamayabang sa mga kabutihan, patay na pagsamba, walang kabuhay-buhay na panalangin. Wala ang Diyos dyan. Wala ang Diyos dyan. Ayaw ng Diyos yung patay. Ayaw ng Diyos ang mausoleo. Wala ng Diyos dyan. Dapat ang iglesia ay hindi lugar ng mga patay. Ito'y lugar ng mga buhay. Dahil binuhay na tayong muli ni Jesus. God hath already quickened your spirit, made your spirit alive in Jesus' name. You are alive because of Jesus. So you must praise Him na may buhay. You must worship na may buhay. You must do something in the house of God na may buhay. Hindi yung wala kang gana. Be alive. Because God already had quickened your spirit. Huwag ka namang maging astig. Huwag kang magmatigas. What? Hindi natin pwedeng i-praise ang Lord out of a backslidden heart. Never. Hindi natin pwedeng i-worship ang Diyos out of a doubting heart. Hindi. You know, God is good. So much good. Madalas ang Diyos ay nagpaparamdam sa isang banayad na tinig. Anong point doon ng Biblia? Bakit banayad na tinig? Gusto niyo malaman? Sa bahay niyo, pag meron kayong narinig na kumakaluskos, na mo'y parang mayroong gustong manghimasok sa bahay, anong gagawin? Shhh! Shhh! Huwag ka maingay, huwag ka maingay. Narinig mo yun, narinig mo yun. Oh, narinig ko. Bakit? Nagpe-pay attention kayo lahat. Bakit? Gusto niyong marinig yung banayad na kaluskos. Sa simbahan, kung ang lahat lang ng mga Kristiyano ay matutong mag-pay attention, magseryoso, walang kaduda-duda, maririnig ninyo ang banayad na tinig ng Diyos. You will experience Him without a doubt. Surely all rise.